start, ganun lang yung prayer. Din ng prayer si Yan Pati. God, thank you po sa araw na Lord, nakakasakot. Sana makauwi ko po ng mga all says ko po sa akin. Sana makauwi successful po yung araw na po sa akin. Amen. Pagpagin po. For attendance, Wala po si Sir Todoro naman. Ay hindi, si Sir Kilis po yung cancel mo. Hindi ko lang po alam. para sa quick write-up natin, sino nakakalala yung business natin last meeting? Sir, it is all about starter. Sa staff. Starting system. Ano pa may idea? Mga discuss natin last meeting. Sir, yung mga ano po, yung mga parts po na mga yung parts po ng starter motor, like po ng mga fuse, relay, and yun po, yung mga contact. Okay, thank you. Before tayo mag-start sa ating discussion, meron muna akong papayta sa inyo na short clip na magbibigay sa inyo na hindi ako ano yung discuss natin. Observe nyo kung ano yung nangyari. Tapos mamaya tanong kayo kung ano yung nasa mga dahilan kung ba't ito nangyari. Okay. Based dun sa video na yun, ano yung napansin nyo? So, parang ano po, ayaw niya po umanda. Ayaw man ba? Sa tingin mo ano yung problema? Sir, pwede po may problema po yung battery or sir, may sira po doon sa mga fuse or automatic. O may idea? Okay. Ilaw. Starter motor. Disconnection. Hindi pa may idea. Battery. Okay. Then, sa tingin nyo ano yung mag-discuss natin yung starter motor? Sa bawat sa starter motor. Starter motor natin, ito yung nagpapagana sa ating sasakyan. Starter motor, so when it refers the simple as a starter is an electric motor that designed to initiate the engine operation. Internal combustion engine, its primary function is to crank and start the running under the own power. Yung ano natin, starter motor natin, siya ngayon nagpapastart ng sasakyan natin. Kung walang starter motor, ang nangyari yan, di-under yung sasakyan. Sa starter motor natin, siya yung nag-produce ng, ano yung niya? Ilaw. Energy, electrical energy. Electrical sir to mechanical motor to Okay. Ito yung ano natin, starter motor natin, nag-aan siya ng electrical energy into mechanical energy. Once yung engine natin na mandar na, tapos yung
sa starter motor natin meron siyang Bendix gear. Yung Bendix gear na yon, di siya yung nag-i-engage doon sa may flywheel natin para umikot yung sa makina natin na mag-operate yung sa engine natin. Tapos once na nag-start na yung makina natin, yung Bendix gear na yun sa starter motor, mag-disengage siya kasi nasa running condition na yung engine. First, engagement, once to read. Wait. Engagement, when the driver turns the ignition key to the start position, an electric current is sent to the starter engine. Explain. Sir, pag nag-start na po yung sa ignition, start na po yung then po yung starter po, mag-set po ng electrical current to project. Yung sa engagement natin, sa may starter natin, once na nag-start na nga yung ano natin, makina natin, yung start natin sa ignition key, yung mag-ano na yung starting position ng starter motor natin, yun na mag-send ng electrical current yun sa may solenoid natin para mag-start yung starter motor. Next natin, solenoid activation. Once to read. Right? The starter motor is an electromagnet that engage the starter motor gear for a Bendix gear or starter drive with the engine, flywheel or flex plate. Yung starter motor na yung engage dun po sa may yung flywheel or flex plate. Yung sa starter solenoid natin, ito yung nakaseparate na parts dun sa may starter motor natin. Yung starter motor natin kasi meron siyang starter solenoid dito sa may taas niya. Yung starter solenoid din, siya yung nagbibigay ng electrical current dun sa may starter natin para mag-engage yung starter motor natin. Motor rotation. Battery. Motor rotation. Once engaged the starter motor begins to turn, cranking the electric motor draws power from the vehicle's battery generator necessary for electric rotation. So, dun po sir, pag once na nakareceive na po yung motor ng electrical doon na po mag-start na po. Once na nag-start na ngayon ano natin, mag-ano na nga siya ng electrical energy dun sa atin. Tapos mag-ano na yung cranking dun sa may ano natin para mag-start na yung makina natin. Ignition and combustion. Kaya? As the engine starts to turn, the fuel air space will introduced into the combustion engine. And the ignition system ignites the visual stabilizer. The engine starts. Hindi ko na daw po ipapasok yung air fuel. Tapos daw yung dito na rin po Yun nga sa ignition and combustion natin, dito na yung once na start na natin yung makina natin. Nag-start na, dun sa may makina natin, mag-ano na siya ng air and fuel mixture para magkaroon ng combustion. Para mag-operate na yung makina natin. Yun na rin mag-i-ignite yung air and fuel mixture dun sa makina natin. Right? Disengage. Once the engine is running, the mechanism within the starter motor disengage the brake motor flywheel. Kahit sir yung ano dahil may siya sa akin sa flywheel, pinahigin nga ng starter motor. Aalis na po yung bibitaw na po yung nasirong gumana na po sa flywheel gun. Sa disengagement natin, ito yung sa starter motor natin. Once na nag-start na yung ano nga na, yung starter motor natin, na-start na natin, nasa running condition na siya, yung starter motor natin, yung Bendix gear na connected dun sa may flywheel natin or flex plate,
magdi-disengage na siya. Kasi operation na, running operation na yung makina natin. Baka ganun, hindi pa rin na hindi nag-disengage yung starter motor natin, ano pwedeng mangyari? Ilaw? Bungan yung gear. Sino pa may idea? Possible sa bago yung carbon brush na ano po, na Baka once na hindi nagano nga yung ano natin, hindi nag-disengage, maaaring masira yung ano natin, yung press brake, yung mga ngipin yung ano, ng appendix gear. Kasi hindi na disengage yung starter motor natin dun sa may driving. Dito natin yung components ng mga starter. Since yung may idea kung ano yung mga components na meron sa starter motor. Part? Battery sir. Battery? Ano pa may idea? Housing? Ano pa may idea? Armature sir. Armature? Grinder Painted? sir. Grinder? Solenoid sir. Ano eh, no? Solenoid sir. Thank you. Na lahat nga na nabanggit nyo, tignan natin kung yung mga components na yun na nandito sa slide. Okay. First natin, armature. Galing na yung ano sabi ni Reynold. Babasa ko. Armature, the current across the pit, whose braking shaft torque in the rotating machine are forced in a linear machine. The second goal is to generate an electromotive force. Yung sa armature cell, siya po yung ano, siya po yung napapalibutan ng mga wire or cable po natin. Then, diyan rin po nagagaling yung energy ng ano. Dito sa may armature natin, yung electrical current, dito siya yung ikot, yung sa once na magano na, siya yung nagpupudos ng electrical current, yung iikot na yung ano natin sa armature. Naglalabas na gaan siya, i-generate ng electromotive force para mag-open yung starter motor natin. Next, coils, battery. Electromagnetic pulse that produce the magnetic field when an electric current is used. So, sir, pag start na mag-flow po yung electric current po, yung electromagnetic pulse, siya po yung nag-a-absorb. Ay, minamagnet niya po yung electric current. Yung pin coils natin, diba, once na nagan yung nag-produce ng magnetic, siya yung nag-produce ng magnetic field sa may, ano natin, sa may starter motor natin to electrical current na dumadali dun sa may starter motor natin. Commutator, siya yung separate na component, kung may kita na ito siya, kung sa may ano natin, sa may armature, yung armature natin, kasi ito naman yung commutator. Ito yung itsura niya. Nakapalipod lang siya na parang ano siya, bakal siya. Yung connected siya sa may starter motor natin. Yung ano na yan, commutator na yan, siya yung nagaan pupunus ni electric, Sir, yung nagano, yung parang kinukontinue yung flow ng electricity. yung siya yung nag-continue na flow ng electricity para sa ating starter motor. Like this gear, the gear mechanism that engage with the engine's flywheel or press brake to transfer the rotational motion of the starter motor to the so sir yung ano, part ng starter motor na nag-disengage na engage din sa ating display o tayo na. Thank you. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, yung meron sa starter motor natin, meron siya nag-disengage, tapos nag-engage. Yun yung Bendix gears. Bendix gear or Bendix starter drive. Eh, di itsura ng Bendix gear natin, meron siyang mga ngipin na nakapanipin dyan. Tapos yan yung, ano na yan, Bendix gear na yan, connected siya sa may flywheel.
Once na nag-engage yan, ipagpapaikutin niyo yung flywheel natin para mag-operate yung engine. Once pag-start tayo. Nine. The lever moves the engine rod to engage the flywheel and back once the engine can run on this mode. Yung ano siya, flywheel back. Ang parang ano siya, yung nagtutulak na siya pabalik. Yun nga yung lever natin, siya yung nag-ano, once na, sinabi ko kanina, meron nag-disengage, tapos nag-engage. Ito yung tutulak doon sa disengage, tapos disengage yung lever na yan. Yung lever na yan, ito siya. Nakikita nyo? Siya yung para siyang ano, tinidor. Tinutulak niya yan itong ano natin, yung sa bendix gear natin, para mag-disengage or mag-engage yung sa starter motor natin, yung bendix gear. Gets niya? Housing. Yung housing, the outer shell that encloses the protects the internal components. Yung purpose naman ng housing natin para hindi masira yung mga internal components sa loob ng starter motor natin. Siya, nag-system siya as mag-protection sa starter motor natin. Kaya naman, dako na tayo sa starter motor wiring diagram. Sino sa inyo may idea mga gagamitin natin sa wiring diagram sa starter motor? Matrix, fuse, battery, wavelet, ignition switch, card, fuse, card, wire, first na gagamitin natin ay yung battery. Ano pong function ng battery natin? Generate chemical to electrical. Right? This can be the battery producing chemical to electrical energy. Okay, so yung ano natin, yung battery natin, siya yung nag-generate ng chemical energy into electrical energy. Kung walang battery, gagana ba yung ano natin sa sakyan natin? Kasi dahil siya yung nag-produce ng energy, electrical energy sa sakyan natin. Kaya kung walang battery sa sakyan natin, hindi gagana sa sakyan natin. Load natin yung fuse. Anong function ng fuse natin? Right? Remember na first time namin may pagkalus connection sa wire niya. Siya yung mamigay to parang siya yung control ng kuryente vector para hindi matapos siya. Components state yung fuse natin, siya yung nagsiserve as protection din. Kasi once na magkaroon ng loose connection, masira yung mga ano natin, siya yung unang sasabog. Sa kanya muna ano yung current na bago mapunta sa ibang mga ano, na maiwasan, masira yung mga ibang internal components natin sa ano natin, starter motor natin. O kaya yung mga iba pang mga components, katulad ng battery, yung relay natin. Next natin yung ignition switch. Yung ignition switch natin, siya yung merong ano, meron sa terminal na battery, accessory, tapos ignition na si starter. Sa starter natin, siya yung nandun sa may pag-start natin ng makina. Yung accessories naman, siya yung sa mga accessories lang, bank ng sasakyan natin. Tapos yan sa battery, connected naman siya sa battery natin. Kasi yung ignition sa may ano na siya, sa pag-connect ng sa sasakyan natin pag-start. Okay, reading. Gemma. Anong purpose ng reading?
Yung one natin, really natin, nag-serve siya sa, siya yung nag-aano ng high current na pupunta sa ating electric, yung napupunta ng high current para sa itong mga components natin. Ito na next natin. Yung pinakauna yung starter motor natin. Ngayon, sa pag-wiring ng starter motor wiring natin, ang una natin na yung sa battery. Yung sa battery natin, kukonect natin siya sa mic. Una, saan? Switch. Tapos yung natin, negative ng battery natin saan? Ground. Tapos sa sunod na natin sa fuse, connected siya sa saan? Yung fuse natin, connected siya sa may ignition switch natin. Tapos yung fuse pa natin na connected siya sa relay natin ng terminal 30 ng relay natin. Tapos yung sa terminal ng 86 natin, siya naman siya nakakonekta. Negative ng tapos yung 87 natin, siya naman siya nakakonekta. Solenoid yung susuplayan natin ng papaandarin natin. Tapos yung 85 natin, connected na siya sa ignition switch sa may starter. Ngayon, i-visualize nyo yan kung paano nyo magagamit yan sa actual natin ngayon sa wiring ng starter motor. Pwede nyo picturean. Dapat mamaya mapagana nyo yung starter motor natin using the wiring diagram. Okay, magdano na kay group kayo ng 2 groups. Hindi, at 2 groups lang ang ilang. Isa rating na rin. Group na kayo. Dito. At na yung buwan. Ba't na? Iba siya yung magpasa. Usapan niyo kung paano yung wiring. Yung mag-perform yung isa yung mag-discuss kung paano sa yung wiring. Meron lang kayong 5 minutes. Paano nalalawa mo? Bali-bali yung gagawin siya. Isa may explain sa iyo mo. And that event dapat tapos na kayo. Tapos mag-gampo na yung first group.
sa inyo papunta dito sa tapos Permi muna di ba? Sa yung ID papunta sa cruise. Yung ID papunta sa cruise. Pagkatapos pumunta ng cruise, pupunta ng 30. Yung katulad ng sa S naman yun, basically, starter motor. Papunta siya ngayon ng 85. Tapos papunta ng cruise. Yung 86 na yan, kasi sa battery natin. Mag-start kasi battery. Tapos, STN, ST. Meron lang kayo 2 minutes. Patrick, ang dami mo. Wait lang. Nakalimutan ko na eh. Alam ko, nagpa-actual muna eh. Activity, actual muna bago. Wait lang. Quiz, sabi mo yun na quiz eh. Tapos ang quiz assignment na. Bilis daw.
Kasi pag gumamit ka na ng battery, hindi na may electrical na masulog. Huwag talaga. Kung nga, hindi kailangan na kasi nagdalagay natin kami sa mga service sa tayo sa subway, two-way, two-fix kasi. So, kaya ko na dito mo sa Pilipinas. Ako ba? Sa hindi ko alam ngayon. Pumasok ko para sa practical. Hindi ko alam ngayon. Naya, tagayan mo. Wala ka na lang nagsisi. Oo, track.
As driver, si as shoot up ay magbigay ng pressure ng yung may kasulili pa wala. Minsan katawa na dito sa letter E. Hindi na hindi tinakpan na. Tapos yung R. Reverse. Reverse racing pa yan. Okay, pakinggan na natin mag-explain. Makinig din sa akin. Research nila yun. Yung battery na ID sa positive din ng battery sa may start starting ignition start in range sa may 30 and sa may ID range sa may 85 and then yung ng fuse and ligay ko na sa may quick sa may 87 and ulang ko na siya mapunta sa winner. Siyote na. Paano mo na siya ako next week? Ano bang bagay nila? Simula na yung method yan. Sakit ang ulo yan. Yung isa pa, nagkakaroon yung pagkulit yan. Hindi, paano ko parang gumamit ito mo. Binigay na kaya oh Ano yun? Ibang group naman? Ibang group naman yan? Yung sa amin naman po, yung simula sa ignition switch, yung ignition, yung ID natin, tinalik namin sa fuse, then papunta po yung fuse, papunta naman po ng 30, then yung 30 po, ayun po yung input, and then yung pa-output naman po niya, papunta po ng 87, papunta po ng starter motor. Then po yung starter motor naman po, yung ST po namin, ay,
starter motor po namin sir, yung ano naman po, ST, papunta naman po siya ng relay. Then yung relay po, ang pinagtulikan po namin, yung 85 na input and palabas po Bawal na po bang siya ng mabulin? 86 na output, Bawal na papunta naman po ng negative ng battery. Okay naman na lahat. Sabihin mo na sa kanya, ano? Naman tayo sa may quiz. Next week na lang siya. Backward lang. Marami. Okay. Basta namin dito ko. Hindi siya nakatanggap ko. Basta namin. Answer, okay na lang. Pagtapos yan, ipapasa sa akin. Okay na? Sa akin may timer na diyan ko, kaya okay lang. Diba, tatlong ko na 3 minutes sana. 1 minute kada question. Next na. Kasi Edsel tapos na. Madedelay pa. Estudyante ko kasi. Okay na. Number 5 ka na. Carry. Okay na, tapos na lahat. Ilang gig kaya ito? Okay na. Check na tayo. Okay, check na tayo. Wait lang. Number 1, electromagnetic coils that produce magnetic field. Field coils. Number 2, a gear transfer the rotational motion from the starter motor to the engine. Next gear. The pin and drive to engage the flywheel back. Never. Separate component connected to starter motor. Armature sir. Starter solenoid. Very current across the field, thus making shaft or taking a field force in the linear armature.
ba yung magana? Wala na pala. Okay. Purpose ng ano natin, discussion natin is malaman natin yung mga mangyayari kapag magkakaroon ng problema sa starter motor natin. Sa starter motor natin, meron siya mga components na Relay, renal, relay, fuse, ignition switch, battery, and wala po. Tama. mga components din, yung mga maaari natin i-check kapag nagkaroon ng problema sa sasakyan natin. Once na hindi mag-start yung makina natin, agad pa natin i-check yung starter motor kung hindi din sira. Battery, sir. Ano pa ang mga pwede natin i-check kung voice na magkano Wiring. ilaw, battery, Fuse, fuse, ano pa, wiring. Wiring. Yun yung mga components na pwede natin i-check. Hindi ibig sabihin kapag nasiraan tayo, hindi nag-i-start yung makina natin, ibig sabihin nagsira na agad yung starter motor. Marami pa tayong pwede i-check na possible na problem na kaya hindi nag-i-start yung sasakyan natin, maaari natin i-check yung battery. First nila yung battery, mamaya yung battery kulang na siya sa voltage. Yung voltage niya hindi na siya abot ng 12 volts, 12.6 o 13. Pagka bilang na siya ng 12 volts o 11 volts down, hindi na mag-ooperate yung hindi natin. Tapos maaari din natin i-check yung mga fuse natin. Kung meron mga sa fuse natin, malaman natin yung meron na siya mga putok. Hindi na natin, pagka once na tumutok na yung ano natin, hindi na siya mag-produce na, wala na continuity na mangyayari sa electricity natin. Hindi na siya mag-produce na electricity sa ibang mga components. Maaari din natin check yung relay, hindi na nagaano ng mga ano din, electricity dahil sira na. Meron na, nagkakaroon na ng stress connection sa ating mga components. Yung mga maaari natin i-check kung marami pang iba mga possible na problem, pwede natin i-check once na yung engine natin hindi na siya nag-start. Okay. Meron ba ang mga katanungan? Masaya po. Okay. For your assignment, pwede niyo picturean. Kayo na kaya ito, siraming ko to. Okay na? Thank you class. Maraming salamat sa inyo lahat.